Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na 7 Secrets to a Joyful Life. So, ika-apat, serve God. So, Luke chapter 46, Luke chapter 1 verse 46 to 49, ang sabi rito, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalayaan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay. So itong mga sinambit ni Maria nito is ito yung pagpapahiwatig niya ng kanyang kasiyahan or kagalakan dahil napaglingkuran niya or pinaglilingkuran niya ang Panginoon or ginamit siya na maglingkod sa Panginoon. So yun, unang teaching, sabi dito, unang-una, serving God is source of joy. Kapag ang tao ay naglilingkod sa Diyos, kapag ang tao ay tinawag na maglingkod sa Diyos, yun ay source of joy. Kumbaga, doon tayo makakuha ng kasiyahan or kagalakan every time na paglilingkuran natin sa Diyos. Kumbaga, ang paglilingkod sa Diyos ay kagalakan. Kumbaga, sinabi dito ni Maria, di ba? At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Siyempre nga naman, kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, marami tayong nagagawang mabuti. Siyempre kapag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, nagiging masaya ka. Kapag wala kang tinatapakang tao, nagiging masaya ka. Kapag hindi ka mayabang, pag mabuti ka, nagiging masaya ka, diba? So, ganun yung sinasabi na paglilingkod sa Diyos Paglilingkod sa Diyos to the way na sinusunod mo or hindi mo sinusuway or sinusunod mo yung mga utos lang niya, diba? So, serving God is our source of joy. Sumasaya tayo every time na nakakapaglingkod tayo sa Panginoon or every time na yung ginagawa natin ay paglilingkod sa Diyos. So, sa ikalawang teaching, ang sabi, serving God is our greatest opportunity. So, hindi lahat ng tao is nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. And ikaw na kunyari nakakapagsimba ka, nakakapag-church ka, or party ka ng ministry, gano'n, yun ay napakalaking oportunidad dahil may mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. May mga tao na hindi kinikilala si Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. So ikaw na bilang mananampalataya, maswerte ka. Yun yung pinakang malaking oportunidad sa buhay mo. So kumbaga, ikaw na nakakapaglingkod sa Panginoon, nagagawa mo yung mga utos niya, alam mo yung pagmamahal niya, alam mo yung sakripisyo niya, yun yung oportunidad natin para ipakita or para maibalik yung ginawa niya para sa atin. So kumbaga, ikaw na piniling makilala ang Panginoong Jesucristo, maswerte ka. Napakalaking oportunidad na yon sa buhay mo, di ba? So sa ikatlong teaching, ang sabi nito, serving God is our main purpose. So simula nung sila ay Adan, nung ginilika sila, ang pinakang purpose talaga nila is paglingkuran ng Panginoon. Ultimo yung mga anak nila, yung mga apo nila, yung mga gagawin nilang anak is, ang pinakang purpose nila is paglingkuran ang Diyos. And simula nung nagkasalanan sila, nakagawa sila ng kasalanan or nalayo sila sa Panginoon or nalayo sila sa Diyos. And ikaw na nagse-serve ngayon or ikaw na naglilingkod ngayon sa Panginoon, ibig sabihin bumalik ka na
bumalik ka na mula sa pagkakasala nila Eva at Adan. So kumbaga, dahil nahanap mo na ulit yung Panginoon ngayon, dahil ang purpose mo lang yun ay paglingkuran ng Panginoon, ibig sabihin bumalik ka na sa piling niya. So ayun, serving God is our main purpose. Ang main purpose ng mga tao is paglingkuran ng Diyos. Kaya ikaw na nakakakilala sa Diyos, or ikaw na nagsisimba, or ikaw na nananampalataya sa Kanya, maswerte ka dahil nakabalik ka na sa Kanya. So sa application, paano ka man natin ito may a-apply sa ating tunay na buhay? Sabi, overcome challenges with the joy of serving. So, for example, si Maria, or halos lahat ng naglingkod sa Diyos ay sa Biblia, kumbaga halos lahat ng nasa Biblia na naging tagapagsunod ni Yesu Cristo is hindi naging madali yung buhay nila. And yet, kahit na hindi naging madali yung buhay nila, masaya sila. Yung iba, hinahamak. Yung iba, pinapatay pa. Yung iba, pinarusahan. Yung iba, basta kung talagang pinahirapan sila dun sa pinahirapan yung buhay nila dahil lang tagapagsunod sila or dahil lang naglilingkod sila sa Panginoon Pero, sa kabila nun, naging masaya pa rin sila. Naging masaya pa rin yung, kumbaga, kinagagalak pa rin nila yung buhay nila dahil nakakapaglingkod sila sa Panginoon. For example na lang si Maria, nanganak siya, hindi siya buntis siya, manganganak siya, hindi siya tinatanggap. Kumbaga, nanganak siya hindi sa ospital, nanganak siya hindi sa bahay, kumbaga, nanganak pa siya dun sa sabsaban, di ba? So, kumbaga, overcome all challenges with the joy of serving. Na kahit na marami tayong pinagdadaanan, basta pinagdadaanan, parte ito ng pagsiserve, ng paglilingkod natin sa Panginoon. And the fact na nakakapaglingkod tayo sa Panginoon, maging masaya tayo. So, yun, overcome all challenges with the joy of serving. Dahil ang paglilingkod talaga sa Panginoon is maraming challenges. Maraming pagsubok yan. And sa kabila ng mga pagsubok na yun, maging masaya tayo dahil nga nakakapaglingkod tayo. So, sa ikalawang application na sabi, outweigh everything with the greatest opportunity. So, kumbaga, timbangin natin. So, isipin natin, itatak natin sa isip natin na nabigyan tayo ng malaking oportunidad sa buhay na makapaglingkod. So, kahit na ano pa yung mga dumating, or kahit na ano pa yung mga pagsubok o problema na dumating, itimbang mo Itimbang mo. Sa huli, mas matimbang pa rin na meron kang opportunity or meron kang pagkakataon na maglingkod sa Panginoon kahit ano pang mangyari. So, kumbaga, kahit na anong sitwasyon mo pa sa buhay, magpasalamat ka dahil nabigyan ka ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Kung teacher ka, gamitin mo sa kalugod sa Diyos sa pagiging teacher mo. Kung engineer ka, gawin mo yun yung way mo na paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, gawin mo na mabuti yung trabaho mo. Kung janitor ka, yun yung gawin mo yung way paglilingkod sa Diyos. Linisin mo, gawin mong malinis yung kumbaga yun. So, kumbaga, ialay natin lahat ng ginagawa natin and isipin na sa Diyos, and isipin natin na yun yung pinakamalaking oportunidad natin para paglingkuran siya. So, sa ikatlong application, ang sabi rito, offer your life to fulfill God's purpose. So, yun na nga. Lahat tayo may mission. And yun and yung oportunidad na yun na magawa yung mission na yun, na maglingkuran siya, is yun yung pinakang purpose natin sa buhay. Dapat lagi lang natin iniisip na tayo may purpose. And gamitin natin yung purpose na binigay sa atin ng Panginoon bilang malaking oportunidad sa atin para paglingkuran siya. So, maraming bagay, maraming pagkakataon na pwede mong naialay mo. Kumbaga tutuusin lahat ng pagkakataon, lahat ng ginagawa mo, araw-araw na buhay mo, ialay mo sa Panginoon. Ultimo yung paghuhugas ng pinggan, pagwalaba, pagwalis, pagpasok sa school, paggawa ng assignment, pagtetest. Kumbaga, may papasok mo din yung paglilingkod na kapag ginagawa mo ng tama, or ginagawa mo ng walang sinasaktan tao, or ginagawa mo ng bukal sa puso, nalulugod ng Panginoon. Sa pamamagitan nun, nakakapaglingkod ka sa Panginoon dahil kinalulugan Kanya. So yun, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God.